Sa isang lipunang nagsasabing pantay-pantay ang lahat, patuloy pa rin nararanasan ng marami ang karahasan at diskriminasyon batay sa kasarian at identidad. Ito ay hindi iisang kwento. Ito ay kwento ng kababaihan, kalalakihan at ng LGBTQ community. Ngayong araw, ilalahad natin ang katotohanang madalas itinatago sa katahimikan. Narito si Kate Marjo Denise Pascua. Live mula rito sa San Fernando City, La Union. Ramdam-ramdam ang pagkakaisa ng ating komunidad. Ngayong araw, higit sa mga makukulay na banderitas, narito tayo upang itampok ang mga mahahalagang usapin sa LGBTQ rights. Ang pagkakaiba ng sex at gender at pagbuwag sa diskriminasyon sa ating lipunan. Samahan niyo kami sa pagkilala sa tunay na kwento ng ating mga kababayan. Para sa maraming kababaihan, ang karahasan ay nagaganap sa lugar na dapat pinakaligtas. Ang tahanan, pisikal, emosyonal at sexual na abuso ang patuloy na nararanasan ng ilan. Marami ang hindi nagsusumbong dahil sa takot, hiya o kawalan ng tiwala sa sistema. We're gonna talk about violence against women. I can refer it to the past, which is yung women is the most discriminated, abused, belittled, and taken advantage of. Until this generation, may mga experiences pa rin kami as women na na-experience pa rin namin yung discrimination, gender inequality, and pagmamaliit sa aming identity as women. And I can say na most of these are men. Pero there are still instances na na-experience yon ng babae sa kapwa niya babae. Which is nakakalungkot because as women should be empowering each other and not taking advantage of each other. And violence against women is a social issue na common nowadays kasi this so-called pagmamaliit tsaka pang-aapi sa mga babae is very common kasi ang tingin nila is wala tayong laban, di natin kaya since babae tayo. Kaya I think violence against women is lumalabag din sa I think violence against women is paglabag rin sa human rights since women are also human. They must also experience respect and validation, equality, and yun. They also deserve love. We also deserve love. Kaya nga ako nagtomboy. Kabila ng batas na naglalayong magbigay proteksyon, nananatili ang victim blaming at ang pagtingin na normal ang pananakit. Ngunit hindi lamang kababaihan ang biktima. Totoo ang karahasan laban sa mga lalaki at hindi ito dapat binabaliwala. Dahil sa stereotypes, madalas sinasabihan silang magpakatatag. Kaya nahihirapan silang magsalita. Lahat ng tao, babae man o lalaki, deserve ang respeto. Sa mga kalalakihan, ang karahasan ay madalas hindi nakikita at hindi pinapansin. Maraming lalaki ang nakakaranas ng abuso at matinding emosyon na paghihirap. Ngunit pinipiling manahimik dahil sa paniniwalang ang pag-amin ng sakit ay kahinaan. Ang katahimikang ito ay nagdudulot ng seryosong epekto sa mental health, depression, trauma at pagkawala ng pag-asa. Para naman sa LGBTQ community, ang karahasan ay madalas pinagsamang pisikal na pananakit at sistematikong diskriminasyon, pangungutya sa paralan, pagtanggi sa trabaho at minsan karahasang nagbumula mismo sa sariling pamilya. Maraming kaso ang hindi na itatala dahil sa takot at kakulangan ng sapat na pambansang proteksyon. Ang karahasan at diskriminasyon ay hindi hiwa-hiwalay na isyu. Ito ay bunga ng hindi pagkapantay-pantay at kakulangan sa pag-unawa. May mga boses na patuloy na lumalaban, ngunit kailangan ng mas malinaw na aksyon.
Ang solusyon ay hindi lamang batas, kundi pagbabago ng pananaw at pagtigil sa pananahimik. Ang karapatan ng babae, lalaki at LGBTQ ay karapatang pantao. Walang kondisyon, walang pagbubuod.